Potensyal na magiging bagyo next week, ating tatalakayin. At 93W nakipag-merge na kay 94W. Tatama ba ito sa bansa? Idadagdag sa tatalakayin. Bagamat mostly moderate and fairly weather sa halos kalalabi ng bansa, pero mga pag-ulan sa katimugang bahagi ng Mindanao, dulot ng extension trough nito sa kanluran ng bansa, magdudulot pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi o ilang bahagi ng Mindanao. Northeastern Luzon, makakaroon pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan and isolated rain showers and localized thunderstorms. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, October 18, 2024. Ang oras nating Boss Mike Memaga ay alas 10:19 na ng umaga. Most ng areas ng bansa ay makakaranas pa rin ng ilang katamtaman, moderate and friendly weather sa iba't ibang panig pa rin ng bansa. Mga isolated and scatter lamang na mga kalat-kalat na paulan pa rin ang medyo iiral, lalo na sa ilagang silangan ng bahagi ng Luzon at katimugang bahagi ng bansa. Pero mas uulanin pa rin ang bahagi ng Mindanao, lalo na sa katimugang bahagi ng Mindanao, dahil yung wind inflow dyan ay mataas pa rin ang conversion. So, expected pa rin yung trough ay magbubunsod ng mga ilang moderate and some heavy rain showers sa parte ng Mindanao. Pero sa nalalabig, gaya na lamang sa Luzon, kasama na ang buong Calabarzon at Southern Luzon ay magiging katamtaman pa rin, medyo fairly weather tayo, at most of gloomy ang iiral pa rin maghapon. So, makakaranas pa rin tayo ng medyo maalinsangan despite na nakakaranas tayo ng gloomy lalo na sa hapon o sa gabi. Dulot pa rin ng mga isolated rain showers. Wala naman tayong nakikitaan masyadong anomaly sa ating Doppler radar imagery, maliban lang nga lang dyan sa bahagi na hilagang silangan pa rin ng Luzon na medyo mataas pa rin ang accumulation, kaya nagbubunsod pa rin ng ilang kalat-kalat na pag-ulan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze, at mostly cloudy pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. At kita sa live CCTV snapshots, ang medyo gloomy nga po na paligid. Kani-kanina umaaraw, then maya-maya kumukulimlim. Well, normally po yan dahil nga po sa very gloomy po tayo at minsan nagiging clear skies. Dahil na lamang din sa naglalaro ang daloy ng stellis na sumasalubong sa medyo malamig na temperatura o hangin sa may bandang kaluran ng bahagi ng bansa. So, yung gitna natin sa bansa, diyan masyado madalas nabubuo ang mga kaulapan. Sa lowest temperature na naitala na aking weather station, kaninang 6:07 a.m., nakapagtala kami ng lowest of 26.2 degrees Celsius. Kahapon, medyo maalinsangan at 33.1 degrees Celsius ang naitala dito sa amin. Kahapon ito ng hapon at 1:17 p.m. Meaning, medyo mataas ang aming heat index at 45.3 degrees Celsius ang aming naging init pandama kahapon. Pero kung itatabi sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Dipolog City sa may pinakamaalinsangang temperatura na nasa 35 degrees Celsius ang air temperature sa kanila. Almost stationary ulit, nabalik sa 17.4 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa bansa sa Baguio City since past 24 hours. So almost stationary lamang na pinakamalamig na temperatura nila dyan. At pagdating naman sa Inalan, ang Malay-Balay Bukidnon, nakaranas sila ng at least mga ilang light to moderate showers na maabot ng total of 29 mm. So, some heavy rain showers na hindi naman tumagal ang naging pag-ulan. Anyway, nag-update na ang aking La Nina El Nino gauge. Makikita, mas bumaba na ito sa negative 0.28 degrees Celsius. At makikita natin na nanatili pa rin tayong nasa range of neutrality. So, tama ang ating report ng mga nakarang araw na yung latest September La Nina status pumalo na sa negative 0.28 degrees. Meaning, nanatili pa rin tayo nasa range ng neutral or inactivity pa rin. So, tama po ang naging forecast natin ng mga nakaraang report. At dahil nga po dyan, maaaring mag-extend ang neutrality natin. Bagamat nag-upwelling kahit papano yung mababang o malamig na temperatura sa karagatan sa may bandang Eastern Pacific.
mas nararamdaman nila sa Eastern Pacific yan. Pero hindi pa naman umaabot ng negative 0.5 degrees Celsius, kaya balanse pa rin ang init sa karagatan, sa dagat Pasipiko at Eastern Pacific. So malinaw po yan, no? Ayun, no? Bagamat malamig siya, pero hindi sapat na umabot siya sa upwelling ng La Nina. Dahil nasa less negative 0.5 degrees Celsius lamang ito. So hindi pa rin siya pumapalo. Hindi pa rin pumapalo ang La Nina phenomenon. Sa ating actual humidity, 75%, medyo katamtaman tayo at tumaas ito ng 6% since last hour. So medyo mataas ng bahagya ating outside air humidity. So medyo mataas ang water vapor sa paligid. Bumababa ng bahagya ang ating atmospheric pressure at 1,009 hectopascals instead dito since last hour. So anytime, baka sa hapon, makakaranas tayo ng mga localized thunderstorms ha. So paghanda po ng inyong payong, lalo na rush hour, pagka ngayong Friday po. Sa tidal low tide status, ay magma-maximum high tide po tayo na may 41 minutes na lamang natitira para sa maximum high tide. So wala pong problema, pwede pong pumalaot. Medyo may mga parte lamang sa bahagi ng Extreme Luzon na medyo maalon, medyo rough ang karagatan. So ingat na lamang po kung maaari ay sa mga maliliit nating bangkero o mga mangingisda, kung maaari grupo-grupo sana kayo na mangingisda para iwas aberya at walang madisgrasya at merong mga nakabantay bawat isa sa inyo. Kasi medyo, lalo na sa may bandang silangan ng Nodo Luzon, sa baybayin, malapit sa Benhan Rise, medyo rough po ang karagatan dyan ha. So expected na may gale warning dyan. Ingat na lamang mga folks. At moderate pong ating air concentration at 67 index. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Sa ating namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:48 AM at nasa lulubog ito mamayang 5:34 PM at ang ating warning gibbous na po na 99% illuminated. Pero mamayang gabi, makikita niyo pa rin medyo ano pa rin yan, medyo maliwanag pa rin yan. Kasi nga, gaya kahapon, kagabi, ay full moon tayo at perigee. So, sa iba, tinawag na naman nila itong super moon. Pero normally po yan, gaya na ating sinasabi, normal po, laging nangyayari talaga ang super moon tuwing nagkakaroon ng perigee o yung mas malapit sa Earth. At kapag mas lumayo naman sa Earth, di ba, apogee tawag natin doon. So, hindi na yan rare cases. Para sa inyong lingkod, para sa akin, hindi na po rare cases yung nagkakaroon tayo ng super moon dahil lagi po nangyayari ang apogee at perigee. So, 99% na laman po at magmo-moonrise ito mamayang gabi at 6:07 PM. Tama-tama yan sa mga gusto pa rin makakuha ng magandang kuha kay 80 sa kometa para pagkasabay niyan sa eastern, sa western, then after naman yan sa likod. Makikita niyo naman yung pag-moonrise, kitang-kita na yan. So mag-moonrise naman yan, kinabukasan na po ng maga at 7:14 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend, inasahan, maulap pa rin. Kaya kahapon, stationary lamang ang magiging weather systems natin. Sansa ng pag-ulan sa amin, 7 to 10% lamang. So napakababa. Pumasok man yan, maaring sa hapon na mangyayari yan. Expected na yan. Bukas na Sabado, 16 to 20% naman ang sansa ng uulanin dito sa amin sa Caloocan or maaring sa Karatig, Metro Manila. So, huwag pa rin pakampante at magdala na pananggalang, lalo na rush hour po kapag Biyernes. Highest and lowest temperature expected, 32 degrees Celsius, and lowest temperature expected, 25 to 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ginagamit na satellite imagery. At makikita po dito sa ating rainbow selection ng animated satellite imagery in dynamic. Makikita ang halos katamtaman ang lagay ng panahon. Ilang part dito mostly cloudy lamang at mga ilang kalat katapag-ulan, lalo na sa extreme Nodo Luzon, dyan sa bandang Apari, Cordillera at Missouri region, sa may east side, at sa may bandang Cagayan Valley, hanggang sa may bandang Isabela pa rin at Aurora region. Mapapansin niyo sa animation natin, ang latest na animation is 10:10 AM. So ito yung pinaka-latest. Makikita po ang mas maulap at kalat-kalat po ng mga isolated rain showers sa may bandang Babuyan Islands at Cagayan sa may Santa Ana at Pari. So inasahan ng mga isolated rain showers dyan.
Partly tumusikaw din naman ang umiiral ngayon dito. Yan, kung matitingnan ninyo mga folks, ang bahagi nito ng Northeastern Luzon. So expected pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Bagamat katamtaman muna at maaraw sa bahagi nito ng kanluran ng Lower Luzon, mula Lawag, Ilocos Norte, Ilocos Sur, pababa na yan ng Benguet at Pangasinan at Zambales, pero expected pa rin ang mga isolated rain showers sa kagaya lang din ng kahapon at isang araw. Pababa na yan ng bandang Central Luzon, magiging katamtaman, partly to mostly cloudy lang din, kasama na ang Metro Manila. So most of isolated rain showers lang din ang makikita natin. Then may mga ilang cluster po ng kaulapan dito na nagre-develop. At since yung Easterlies, patuloy pa rin na umiiral, na tumutulak dito sa most na mainit na hangin, pakanluran. So yung nasasalubong nito sa may west portions, yung namamagitan dito na salubungan ng malamig na temperatura at mainit na temperatura sa silangan, pagbubunsod po yan ng mas maulap na himpapurin sa kalupaan ng bansa natin na magdudulot ng mga isolated rain showers. Sa ngayon, katamtaman, partly, tumusikaw din lang din ang makikita natin maging sa Southern Luzon. So kung titingnan natin through natural color para sa mas detalye na area ng kaulapan. Natural color kasi mas makikita natin yung gradient ng mga mas maulap na area. So makikita natin yung bigat ng kaulapan dito. Yan, kitang-kita naman po sa satellite imagery ang bahagi ng Mindoro area at ilang parte ng Quezon Province mula dyan sa may bandang General Nakar, Polillo at Camarines Norte. Mga party cloudy mostly ang umiiral. So maninipis lamang ito, kabilang na buong Mimaropa area, mga party tumusik cloudy lang din at mga ilang isolated lamang na mga ilang light to moderate showers. Kung titingnan natin sa water vapor satellite imagery, mga ilan lamang na mga matataas na water vapor ang umiiral sa may Bicol region, Mimaropa at Eastern Visayas. So typically, mga isolated lamang at mga ilang mahihinang pag-ulan hanggang katamtaman ang madalas na iiral. Kung titingnan natin, base sa Himawara 8 satellite, ay makikita ay hindi naman masyado kalakasan ang magiging pag-ulan sa halos buong Southern Luzon at Visayas. Cluster at isolated rain showers lamang ang most naiiral sa buong Visayas, so hindi na natin masyado iisa-isahin yan. Malinaw yan sa maghapon, isolated lamang at ilang localized thunderstorms lamang ang medyo susulpot maghapon. Pagdating sa kanluran ng Mindanao, most of Zamboanga Peninsula, lalo na sa kaduduluhan ng isla ng Hulo at Basilan, Hulu-Sulu, ay asahan po ang mga kalat-kalat pag-ulan, partly tumusikaw di at ilang moderate and some heavy rain showers, lalo na din sa kaduluduluhan ng Hulu-Sulu. Ingat po sa potensyal na pagbaha dyan ha, dahil mataas po ang trough dyan na nagbubunsod ng violent rain showers. Ingat po, kabilang na ang bahagi ng Basilan. Pagdating sa Zamboanga Peninsula, mga ilang light rain showers, ang medyo umiiral dyan mula Labason, pababa na yan ng Siocon, Sirawai, hanggang Zamboanga City. The rest naman ng buong Mindanao, katamtaman ang lagay ng panahon, makakanalas din ng mga ilang pag-ulan lalo na sa katimugang bahagi ng Mindanao, especially dyan sa may bandang General Santos City hanggang Sarangani at ilang bahagi ng Davao Region na sa ngayon ay maaraw muna at friendly weather tayo dyan. Maaraw po, mainit at maalinsangan. So most isolated rain showers lamang ang medyo iiral. Kaya nagtataka ko bakit tinatawag pa rin ni Pag-asa ito na Intertropical Convergence Zone. Most especially ay wind trough lamang ito na nag-i-inflow dito. Kasi nga po ay yung ITCZ zone, nandito lamang yan sa may bahagi po ng Indonesian Peninsula. Napakababa yan sa Mindanao. Yan, yung ITCZ o Intertropical Convergence Zone line, nandito po sa bahagi ng Indonesian Peninsula na. Napakababa. Kaya yung traversing na kaulapan dito, yung cluster, ay mas nag-aabot sa parte nga po ng Zamboanga Peninsula at ilang bahagi nga po ng katimugan ng Mindanao. Pero the rest, mapapansin nyo naman, maaraw at maalinsangan sa halos 80% ng buong Mindanao. So, hindi naman masyado nagpang-abot yung ITCZ na yan. So, generally, wala tayong ITCZ na nagtatabla sa buong Mindanao. Medyo pahapyaw lamang dito sa may kanluran. Dahil nga po, sa napakababa ang ITCZ line na nasa bandang Indonesian Peninsula. So, all in all, ang buong bansa halos katamtaman, fairly weather tayo, mga mangilan-ngilan lamang na biglang pagsulpot ng mga isolated rain showers. So, sa mga bumabiyahe, very useful ang payong dahil sa kung hindi naman uulanin, yung tinding sikat naman ng araw, ang magpoprotekto sa inyo yan. So, typically sa mga uuwi sa hapon o sa gabi, be worried dahil dyan po, mas makakaranas tayo ng mga isolated rain showers na may kasabay
na localized thunderstorms, lalo na dyan sa may bandang extreme Northern Luzon na aking binanggit kanina. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na tropical cyclone sector. Makikita natin ay nanatiling stationary yung development ni 94W. Si 93W, inalis na po ng ating tropical cyclone sector. Kaya makikita ninyo dito, isa na lamang po, nag-iisa na lamang siya. Which is, sa ating namang forecast and symbols, makikitang chances of development nito ay under monitoring pa rin at mababa. So, wala siyang forecast information pa sa ngayon. Pero, natiling nasa medium ang kanyang low pressure status. So, uncertain pa rin kung ito'y magiging isang ganap na bagyo, pero may mga lumalabas na kasi ng mga ilang empirical forecast na ito ay posibleng maging isang aktibong bagyo or maaaring magiging shallow trough lamang. May palawanag na natin to sa report kahapon na maaaring pumasok na po ito ng Luzon, yan, tataas ito ng bahagya at bigla itong kakabig padaos-dos. Maglalaro yan, depende nga po sa high pressure area dito sa itaas. So, kung mapapansin niyo mga folks, ay bahagya ito magwa-west-northwestward. Pero dahil may influence ng high pressure area dito sa may bandang itaas, medyo dadaos-dos muna siya ng bahagya. May mga ilang senaryo na ito ay gagawin ng banda rito sa may bandang Okinawa at mayroon namang isang senaryo na ito ay tatabers dito sa kalupaan ng Luzon. So, dalawa po ang magiging senaryo ng possible development nitong C94W. Just in case na maging isang ganap na po na active low pressure ito ha. At since low pressure area pa lamang, binabantayan pa rin natin to. Pero kung sakaling maging aktibo o malakas na bagyo ito, maaaring papasok ito dito. Unang senaryo, gagawin ito sa may bandang Eastern Taiwan at ang isa naman ay tatawid dito sa may bandang Luzon. So maaaring tumawid dyan dito sa bahagi ng Luzon na maaaring maapektuhan ang Metro Manila. So, unang senaryo yan at pangalawang senaryo. So, napaka-erratic pa yung magiging forecast nito. Pag sinabi natin magiging erratic pa, marami pang mga errors at mga pagbabago sa mga forecast. Kaya mga nagpapakalat na naman magiging super typhoon, wag po muna paniniwalaan yan. Hindi pa po yan final forecast. Mga long range forecast pa lamang po yan. Alam na po natin ibig sabihin yan. Magbabago pa yan at hindi pa yan final. Kaya magbabase lamang po tayo sa ating real-time analysis. Gaya nito, dalawa po ang nakikita nating senaryo ang posibleng mangyari kung magiging bagyo man ito. Just in case pumasok itong C94W at naging isang tropical depression, well, tatawagin na natin siya sa local name na Christine ha. So, Christine po ang tatawagin natin dyan. Since C93W, mukhang nag-merge na sa kay 94W. Gaya na ating analysis kapon, na maaaring magsama nga po yung dalawang yan dahil masyado silang dikit eh. So, which is nangyari naman po na nag-merge at naging C94 na lamang ang natitira. At since napaka-insignificant pa, napaka-disorganized pa yung cluster ng kaulapan dito at napaka-shallow, so maaari pa itong magde-develop pagpasok pa lamang ito ng Philippine Area of Responsibility siguro dahil this week or hanggang sa pagpasok ng bagong unang araw ng weekdays. So, tingnan natin. At so far ay stationary, wala pa rin siyang pagbabago, pero yung kanyang central air pressure bumaba na po at 1,008 hectopascals. Kumikilos na po siya west-southwestward sa bilis na napakabilis 40 km/h. So, mabilis po ang pagkilos niya. So, dahil sa sobrang bilis, baka mamayang hapon lamang o gabi nasa loob nito ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, dalawa po ang ating magiging senaryo ha para sa mga makukulit na tanong ng tanong sa aking Facebook page. Isa ay maaring mag-traverse papuntang Eastern Taiwan at ang isa naman maaring tumawid sa kalupaan ng bansa sa Luzon. So, again, very erratic pa ang forecast nito kaya hindi po na natin pwedeng mag-conclude na magiging super typhoon ito o magiging severe tropical storm. Hindi po muna dahil wala pang ipinapakita na chances of information ng forecast chance ito. Hanggat wala pa po sa aking real time, hindi pa po talaga ako pwedeng magbigay ng analysis para kung magiging super typhoon ba ito o hindi, hanggat hindi pa ito lumalabas. Yan, yellow code pa siya. Ibig sabihin, chances of development low pa lamang. Kaya hindi po talaga ako nagsasabi pa talaga ng advanced conclusive information. Gaya na aking latest forecast and symbol, nakikita natin dito, example na lamang. Ito, low chance pa ang development ito. Pero tinututukan na ng mga meteorologists yan. Dahil in next 48 hours, bagamat mababa, within 7 days,
tumataas po siya at 20%. Pero low chance pa rin ang kanyang development. Ayan o, kumikilos pa rin siya papunta din sa may bandang Dominican Republic. Ito yung sa US, Atlantic. So dito naman, meron na, no, medium intensification na siya. So advanced na yung ating forecast and symbols at least and real time na monitor na natin yung pagbabago, maging yung forecast ng kanyang ensemble at yung kanyang development. So at least improve na po. Nag-improve na ng ating website at automatic nalalaman ko na kung within 48-hour period ba ay tumataas ang chances na maging isang ganap na bagyo ito o hindi. Ganon din sa Pilipinas. So dito mas madaling na-analyze, di ba? Medium intensification. Ibig sabihin, pataas na ang potensyal na maging ganap na bagyo ito at maaring mag-traverse nga ito sa kalupaan ng Belize. Yan, sa may span ng South America na yan. Kumandang Guatemala. Ganon din sa atin sa Pilipinas. Since naka-yellow code pa lamang siya, meaning low chance pa rin ang development. At dahil low chance pa lamang po, kaya hindi pa natin masasabi na ito ay magiging typhoon category pa, hindi gaya ng mga kumakalat na yan. Sabik lamang po sila sa super typhoon kaya nagbabanggit kaagad sila niyan. Kasi bumabase lamang sila sa advanced long range forecast which is hindi pa naman finality yun o hindi pa final ang forecast na yan. Empirical forecast pa lamang yan. So yun po ang explanation dyan ha. Ako po ay nagbabase sa real-time basis po tayo. Pag sinabing real-time basis, hindi po yan at long-range forecast. Yung kasalukuyang nagaganap sa ating weather systems ang pinagbabasehan ko. At kaya nga po gumawa ng automated ensemble forecast system, automated tropical cyclone monitoring system dahil real-time po nagkakaroon ng pagbabago sa ating panahon na automatic nag-update yan sa aking website. Which is yun po ang aking pinagbabasihan. Hindi lamang sa mga computer models lamang ako nagbumabase. Kasi ang computer models, guidance pa lamang yan at magiging gabay pa lamang yan sa extended forecast. Pero it doesn't mean in real time, ganun po ang mangyayari. So, malinaw yan mga folks. At makikita naman natin, tulad na lamang dito sa aking PC sector, ay nag-merge na sa akin 94W. Pero sa isa nating tropical cyclone sector, nanatili pa rin dalawa. O, di ba? So, it doesn't mean na kapag mayroon ako isang binabantayan, automatic nagkukuklud tayo. Meaning, may lumalabas pa na grace period na 6 to 12-hour period po bago tuloy ang alisin niyang C90TW. So, marami akong basis of monitoring kung bakit bago tayo nagkukonclude ng isang forecast, sigurado natin na yung mangyayari sa mga susunod na mga oras at araw ay makukumpirma pa natin. So at least, merong grace period pa na 6 to 12 hours para tuloy yung dissolve o kung konkretong dissolve si 90TW. Pero dito sa ating aggressive na tropical cyclone sector, inalis na siya, meaning na-dissolve na nga po si 93W. So yun lang mga pinaka-latest natin na forecast ha. At kung titingnan naman natin sa global forecast assessment monitoring natin, ito yung nagiging basehan daw kasi ng mga kumakalat na nagiging super typhoon daw. Kaya bago pa lamang nila sabihin yan, convergence pa lamang, ni-report ko na po yan. So, bago pa lang nila yan sabihin, alam ko na po ang susunod nilang sasabihin. Which is, yan nga po ang inaasahan ko. Sasabihin na naman nila, magiging super typhoon daw. Bakit? Pinagbasehan kasi nila kay GFS. Ayan o. Well, totoo na magkakaroon tayo ng aggressive na bagyo. Posibleng umabot sa aggressive typhoon o aggressive na bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility itong si 94W. Pero sa ngayon, hindi pa natin masasabi na aabot ito ng super typhoon category. Base kay GFS. Dito, makikita dito, naging super typhoon nga talaga siya. Paglapit niya dito sa may bahagi ng Northeastern Luzon. Next week na po ito, mga October 20, from October 22 to 23. So, next week na po ito. Mga katapusan na po ng October. Yan o. Pagpasok ni 94W ng PAR, next week, magiging, bigla ito magiging tropical storm, then severe tropical storm, and then by October 23, magiging super typhoon pa. Itong si 94W according dito sa forecast. At ito ay kikilos pa west-northwestward. Ito yung unang senaryo na ating binabanggit, di ba? Yan, patungo siya sa direksyon ng Taiwan. Dito, pinapakita, wala siyang ipinapakita na direct landfall. Kay SMWF naman, kung titingnan natin, ito, magiging tropical depression siya.
Yan, tropical depression to tropical storm. Pero ito, makikitang dediretso ito dito. Yan, dediretso papunta dito sa kalupaan ng Luzon. Dito, mukhang tutugma sila kay Japan Meteorological Agency. Yan, sa ating global spectral model. Sa global spectral model, ganyan din ang pinapakita. Ito naman, ito yung pangalawang senaryo. Tatawid ito rito. Tatamaan talaga ang kalupaan ng bansa. Well, kung natatandaan ninyo sa aking monthly report o tropical cyclone forecast analysis for the month of October, di ba may sinabi ako na magtatabers ito ng Luzon? Balikan nyo po yung report ko. So, bago pa lamang nila sabihin yan, may mga forecast na po tayo dyan. Balikan nyo na lamang. At mula sa ating pagbabasa naman natin ang global spectral model, ayan o. Ganon din na pinapakita. According kay GFS, by October 31 to 23, magpapasok ito ng PAR, then kikilos ito Panganluran, at dito naman tatama ng bandang Bicol region. And then, medyo tatawid dito ng bandang NCR. Ayan o. According dito. Ayan o, tatamaan ng Metro Manila. O. Pero dito, pinapakita shallow hanggang tropical depression to tropical storm ang nakikitaan natin dito. Hindi pa siya malakas na bagyo. O, dito, sa mean sea level pressure, kung titingnan natin, ayan o. O, magiging tropical depression siya. So, magiging si Christine daw ito. At bukang unang tatamaan ang bandang Catanduanes. Ayan o. Magtatraverse ito ng bandang Catanduanes. Then, dadaan ng Camarines Norte, and then maaring tawirin ito ang Metro Manila. According dito ha, it doesn't mean yan na po o final na po forecast track yan. Empirical forecast pa lamang yan, so maaari pang magbago mga galaw niyan ha. Pero sa ngayon ay yan po ang ipinapakita ng ating global spectral model. Ito yung magkatugma kay ECMWF. Malayo sa forecast kay GFS. Ito yung forecast ni ECMWF, pareho kay Global Spectral Model ng Japan Meteorological Agency. At ito naman yung unang senaryo natin na binanggit na ito ay kikilos nga west-northwest patungo sa direksyon ng Taiwan. See? Dalawa po. Hello? Ay. So makikita po, dalawa po ang ipinapakita pa rin na forecast scenario ng dalawang possible na magiging kilos itong C94W o pre-Christine kung magiging tropical depression yan ha, by next week na po. So this weekend, mga Sabado-Linggo, makukumpirma na natin kung talaga magiging ganap na bagyo na talaga itong C94W. So patuloy pa rin natin siyang babantayan ha. Kay NABGEM naman, ganun din ang pinapakita. Tatama ito sa Luzon. Ayan o. Tatama ito sa Luzon at merong pang susunod sa kanya. Which is, kung hindi nagkakamali, ay ito yung binabantayan natin na isang convergence sa bandang Marshall Islands. Natatandaan ninyo. At mapapansin ninyo na ito ay kumikilos at nagde-develop ngayon dito. So kung i-animate natin, makikita ninyo, mukhang pahilaga naman. Pero habang humihilaga ito, yan, habang humihilaga ito pa ganyan, bigla itong kakabig pakanluran ganyan. Kasi nga po, harangan ng high pressure area dito. So, yung mga high pressure area na yan sa itaas, sa northern hemisphere na yan, yung mga high pressure na yan, yan ang nagpapabago at nagpapakilos pakanluran ng anumang low pressure system. Lahat ng mga anumang low pressure tropical wave, talagang pakanluran talaga ang magiging kilos niyan. Matik na po yan mga folks at ilang beses natin ipinapaliwanag niyan. So magbabago rin ang magiging kilos ng mga bagyo mula din sa may bandang Marshall Islands just in case may mabuo. So kitang-kita naman ay dito rin ay magiging pakanluran na magiging kilos ng mga bagyo. So medyo bantayan natin itong maigi dahil maaaring mamiligo o magiging mapapahamak ang ating bansa kapag naging isang ganap na bagyo itong C94W dahil may posibilidad na tumama at maglandfall ito sa kalupaan ng bansa. So medyo ngayon pa lang medyo mag-ready tayo pag wala pang finality na chance na magiging ganap na bagyo ito sa ngayon, pero tutukan na natin ito maigi dahil within 50-hour period, maaring ma-confirm natin na magiging isang ganap na bagyo yan. Ayon na rin sa ipinapakita ng ating global spectral model. So malinaw po yan mga folks ha. So ngayong araw, nagbago na po yung data ng ating La Nina monitoring, pero nanatili pa rin tayong inactive. So malinaw po yung ating forecast ng nakarang araw.
na bagamat pumasok po sa 60% chance na magkakaroon ng emerge ng La Nina, kaya lang hindi sapat yung kanyang sea surface temperature na mas bumaba. At dahil sa nasa, tingnan natin kung anong eksakto niya kasi hindi pa lumalabas doon sa graph. Base dito sa aking gauge ay nasa negative 0.28 degrees Celsius pa lamang yung latest nito. Yan o, yung sea surface temperature, negative 0.28 degrees Celsius. So, kumpirmado po folks na yung ating report ng isang araw, mananatili pa rin tayong nasa range ng inactive o neutral category. Bagamat nangyari yung 60% na emerging ng possible La Nina. So, ibig sabihin ng possible emerge ng La Nina, bumaba po yung temperatura. Yan, mas bumaba. Kaya lang, hindi naging sapat para maging umabot sa 0.5 o negative 0.5 degrees Celsius na maikukonsidera na natin meron tayong La Nina. Pero dahil hindi umabot, mananatiling inactive ang sea surface temperature o balanse ang karagatan. So, tama po ang ating mga naging analysis ng mga nakarang buwan at araw na yung extension o posibleng extension nga po ng neutrality sa sea surface temperature ma-extend ngayong October at posible pang umabot yan hanggang last quarter na po o bago magpalit ang taon according dito sa ating latest ENSO and projections probability. Kung titingnan natin sa official nga po ni NOAA ay tama naman, tumaas po yung probability o percentage na magkakaroon ng emerging La Nina. Kaya lang yung real time ay hindi po naging sapat. So, yung real time natin ay umabot lamang sa negative 24 to 28 degrees Celsius lamang. Hindi man lang umabot ng negative 0.5 degrees Celsius. So, tama naman yung official report ng ENSO, kaya lang hindi nga lang sapat. So, nanatili tayong inactive ha. Kaya sa mga nagsasabing may La Nina na tayo, wala pa po. Nanatili pa rin tayong nasa range of inactivity ng sea surface temperature. Silipin naman natin yung status ng ating mga dams in historical data. Since normal naman, pero si Angat Dam bumababa na ng bumababa yung kanyang sobrang water level. Mula sa 9 meters ng mga nakarang buwan, ngayon 4.50 meters na lamang po ang natitira. Well, okay lamang yan. May nakaback up naman si Ipo Dam at Lamesa Dam. So, wala tayong magiging komento. Pero itong si Magat Dam, nagbukas na naman sila ng kanilang gates, isang gate, at nagtatapon ng 1 meters na sobrang tubig. Bagamat nasa critical level o below deviation level o yung pinaka-normal height ng water level nila na 6 meters. So, kulang sila ng 6 meters mahigit. Pero nakapagtatakang nagtatapon sila ng water level o sobrang tubig. So, dito hindi ko maintindihan bakit nagtatapon sila ng sobrang tubig. Nasa critical level naman yung normal water level height nila. Ayun base sa rule curve nila, dapat 187.21. So, ang hindi ko maintindihan, teka ha, nasa 185.46 meters yung taas. Pero sapat naman ang tubig, yung normal high level naman niya 193. So, dito po ako nagtataka. Ano bang pinagbasehan nila para critical ito? Hindi naman umabot ng critical level. 185.46 naman yung level ng tubig ngayon. Pero nasa critical sta at naglalabas pa siya ng sobrang tubig. So, medyo hindi ko po maintindihan. Sana medyo maayos ito ni Pag-asa sa Hydrological Center. Kasi hindi natin maintindihan bakit nagtatapon sila ng sobrang tubig despite na below water level naman ang kanilang deviation na supposed to be nasa 187.21 meters yung pinaka-normal o critical level ang tubig niya. So, 187.21 dito 185.46. So, bakit nagtatapon ng tubig? Yun lang ang nakapagtataka. Anyways, yun lang naman ang level ng ng dams ngayon. Si P-Box na lamang, si Pag-asa na lamang makapagpapaliwanag nito. Sa ngayon ay isang gate po ang nakabukas sa kanila at si Pantabangan na natiling critical ang kanilang water reserves. So, mula noong October 1,
tumaas itong si Magat Dam and then suddenly bumababa na naman yung level at nag-critical na naman. Mula no October 16 and then kahapon ay nag-critical na po yung kanyang water level. So bumaba. Grabe ang pagbawas ng tubig sa Magat Dam ha. So nag-warning na po, medyo tipid-tipid na po ng paggamit sa tubig sa Magat dahil nagki-critical na naman ang level niya. Kaya ang Angat Dam, so far, normal naman ang kanyang reservoir. Hindi gaya kay Magat Dam. Huling normal pa lamang ito, October 16 at 196.7 meters. Ngayon, 186.34 meters na lamang. Nag-critical na siya. Ayan, nag-warning na. So, tipid-tipid po muna sa paggamit ng tubig na nagsusupply mula kay Magat Dam. So, Lapindol naman, so far, wala naman tayong nadidetect na bagong medyo malalakas na pagyanig. So far, malinis naman ang ating seismograph. So, diretso agad tayo sa data feeds ni PBox. Actually, kahapon, ang huling na itala natin dyan sa may bandang northwest ng Curimaw, nagkaroon ng magnitude 4.6. 4.7 naman kay Pag-asa, ay kay PBox rather. Yung record ni PBox 4.7, sa akin magnitude 4.6. Pero parehong intensity 3 yung naging pagyanig. So naramdaman yan sa Metro Manila yung travel times na na-detect ng aking aparato kahapon. Anyways, mula naman sa data feed ni PBox ay wala namang italang magnitude 4 mula kaninang madaling araw so far. Puro mga minor lamang na paglindol ito. So diretso agad tayo sa historical earthquake data. Yan, for the month of October 2024. Kung aabot na ba ng 600? Well, tama, maabot nga ng 613 to be exact. Ang total earthquakes na ngayon natin, 571 earthquakes dito is magnitude 2.0, 40 sa magnitude 4.0, at nanatiling isa ang ating magnitude 5 at magnitude 6 plus na paglindol. So far, wala namang tayong magnitude 7 pataas na naitala. So, mas marami pa rin ang magnitude 4 ang madalas na nating nagiging pagyanig dito ngayong month of October. So, nasa 612 na po ang total earthquakes natin. So, may posibilidad pa na maabot sa mahigit 1,000 ang total earthquakes natin bago matapos ang month of October 2024. At narito naman ating 3D weather forecast para sa araw ng Biyernes, October 18, 2024. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin Analysis para sa araw ng Biyernes, October 18, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit naman anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang hindi gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga since stationary lamang ang magiging weather systems natin sa Metro Manila. Gaya kahapon, puro mga isolated rain showers and localized thunderstorms. At visit naman sa ating website sa gusto malaman ang dynamic bands mula sa aking aparato mismo sa Caloocan at sa mga data feeds
mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.